Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakagalak na tumindig muli dito sa pulpito, dito sa platform na to. Especially, ikaw ay napapalibutan ng mga ngiti, tamis. Ang sabi ni Mahatma Gandhi one time, the first step to peace is to smile. Sana walang mga gera-gera sabi-tabi kung marunong gumiti ang tao, di ba? Sige nga, ngitian mo ang katabi mo. The first step to peace is to smile. Kaya mga nag-aaway-away, kulang sa kanilang ngiti. Nung ako'y nasa Panama City, several months ago, I attended the topic conference there in Panama City, in Panama. Ay meron akong naging kaibigan doon. At ang sabi niya sa akin, Pastor Hilly, alika, tuturuan kita ng greetings, sabi niya, na pwede mong gamitin pag ikaw ay nagsasalita at nag-speak ng small group, big conference, ganyan. Sabi ko, interesado ako niya na, ano yan? At sinabi niya na ganito, I bring greetings in the name of the Most High One, the Lord Jesus Christ. And my brothers and sisters, I bring the same greetings sa inyo ngayong umagang ito. So, ngiti naman. Ngiti. Sabi ng naglilid kanina, marunong siyang magkwento. Marunong din ako magkwento. Pero siguro kopong-kopong na ito, yung mga kaedad ko, baka napasadahan nyo na yan sa Reader's Digest. Kasi gusto kong magbasa ng mga ganyan eh. Lalo na yung portion na laughter is the best medicine. Sino ang nagbabasa noon? Yan ang mga matatanda sa ating kapulungan. Hindi nakukuha sa matanda yan. Meron daw 2 puno ng mansanas. Magkatabi sila doon sa malaking hardin. At nag-uusap sila. Itong isang puno na mansanas ay berde ang mansanas. Green apples ang bunga niya. Yung isa naman, katabi niya, na puno ng mansanas din ay red, pula, red apples. At nag-uusap sila sang araw kasi nababalitaan na nila yung nangyayari sa mundo. Nag-aaway, di ba? Lala ngayon, ang dami mga bansa-bansa ang may sigalot ngayon. So nag-uusap itong mga red apples na to at saka green apples na to. Nag-uusap-usap sila. Sabi na, alam nyo, sabi ng kampo ng green apples, kausap nila yung red apples. Sabi niya, alam mo, pagbalang araw, tingnan yung mga tao. Nagbabangayan, nagpapatayan, nag-uubusan, ganyan. Pagdating ng panahon, sabi ng mga green apples, mauubos ang mga tao sa mundo. Nakikinig lang yung red apples na grupo. At yun na lang ang matitira na magro-rule dito sa mundo, sabi ng mga green apples. Ang sabi ng mga red apples na nakabitin doon, sabi niya, sandali, may tanong kami, sino ang maghahari? Red apples ba o green apples ba? Pati din sila nag-aaway. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganyan. Akala ko maganda yung kwentuhan nila. Yung pala, sila din yung pasimuno sa ganyang mga bagay. Okay? Yan. Okay. Sabi ni John Piper, every human conflict is rooted in spiritual warfare. I agree 100% yung sinabi niya. Lalo na sa konteksto ng family, in any relationship na may ganyan awayan, mayroon palaging pinanggagalingan yan. Okay naman itong quotation ng namatay na Papa, si Pope Francis, na pinalitan ni Pope Leo. No? Ang sabi niya, division within a Christian community is a very grave sin. It is the work of the devil. And today, my brothers and sisters, let me invite you to discover and re-examine again the pages of the scripture that we are looking at. Ito po sa 1 Corinthians chapter 3. Balita ko ay, alam nyo, one of the things that excites me ay yung mga book study. Katatapos lamang po namin sa simbahan namin, yung 1 Thessalonians at 2 Thessalonians. Ngayong araw na to, June 22, sisimulan namin ang aklat ng Joshua hanggang November 30 bago dumating ang December. Kasi Lenten. Kung na yan no? Ibang season na yan. Tamang-tama po yun. I'm so excited kasi ang Joshua
24 chapters lahat yan. Sisimula kami ngayon, dire-diretso yan, di pa dumating ang Panginoon, matatapos at mako-cover namin yan ng November 30, which is the last Sunday ng November. Okay? 1 Corinthians chapter 1 verse 10 and Romans 16 verse 17, ito yung magkakambal, magkakonekta na salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng pahiwatig na may warning ito, babala ito. Itong dalawang versikulong ito. These verses highlight the harmful effects of disagreements that lead to factions and strife, emphasizing the need for believers to be one mind and judgment. 1 Corinthians 1:10, ang sabi ni Paul, "Now I appeal to you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree." Can we say the word together? Agree. Want to ready go? Agree. Lakasan mo pa. Agree. That all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Ito si Paul, dinala niya sa exhortation niya ito sa mga believers, and will tell you a little bit background ng Corinthian church. Romans 16, 17 to 18. I appeal to you, brothers and sisters. Ang ganda. Ang ganda ng sinabi ni Paul sa kanila. Affirming talaga, endearing talaga. He calls them brothers and sisters to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Jesus Christ, but their own appetites. Ito yung dalawang verses na napakatindi ang paalala sa atin na layuan natin ang anumang bagay na babasagin yung pagkakaisa ng ating samahan. Sabi mo nga sa katabi mo, tingnan mo siya at sabihin mo, naintindihan mo ba yon? Magandang aksyon na tanong. Oh. At gusto ko i-focus natin sa tulong ng Banal na Espiritu ang ating aralin. Background, paano nagsimula ang sulat na ito ng 1 Corinthians? Binigyan na tayo marahil ng mga nagdala earlier ng librong ito, yung 1 Corinthians chapter 1 tsaka 1 Corinthians chapter 2, marahil may backgrounding na sila. Corinth is an ancient Greece. Tingnan nga natin itong mga peg na to. Yung number 10, kita ninyo? Okay, yung number 10. Yung 10 na yan ay Greece. Larger region po yan. At isa sa mga famous cities ay Corinth. Nandyan yan. Yung number 10, yan ay Greece. Pero may isang lugar doon na napakahalaga na siyudad nung panahon ng Roma. Corinth is ancient Greece, most important trade city during the first century. Importanteng pier ito, pier. At dyan nagdadaan ang maraming kalakal. The city was infamous for its immorality and paganism. Grabe yan. Kaya nga, pag sinabi mong you are Corinthianized, or you are a Corinth girl, you are a Corinth boy, ang sama ng connotation yan, pag taga-dyan ka. Para kang harlot, para mababa ang pagtingin ng mga taong nasa labas ng Korinto kapag nanggaling ka dyan sa syudad na yan. Paul planted a church in Corinth during his second missionary journey, dyan sa Acts chapter 18, verse 1 to 17. The church in Corinth is growing, but has numerous problems. Ang daming problema ito. At yung problema, I will show you, I will itemize itong problema nila. 10 po yun. And kung titignan natin yung sitwasyon ng present day or present time o modern times na mga churches ngayon, itong panahong ito, parang magkapareho ang mga problema at issue nila. Nandyan yung moral or ethical, doctrinal and practical, corporate and private. So, ano itong librong ito? Sino ang sumulat? One of the earliest epistles. May estudyante ako, tinanong ko, sabi ko sa kanya, what are epistles? Tumindig bigla, akala ko alam na yung sagot. Epistles are the wives of the apostles. Sabi ko, bagsak ka sa klase ko, repeater ka, bayad ka ulit sa registrar. Magkatunog lang yun. Epistles, sulat yan, epistola yan. Hindi mga asawa ng mga apostol yan.
At sinulat niya ito. Alam nyo, may mga missionaries na o mga tinatawag nila na bearers or messengers. Like si Stefanas, si Fortunato, si Achaicus, they brought a contribution to Paul. Sapagkat at this time, alam nyo, ang background nito, mga kapatid, Paul was going around in the known world then, preaching the gospel. At the same time, he's raising fund. Why? Because way back home sa Jerusalem, merong famine na nangyayari. Eto, yung church na to, surprisingly, itong Corinthian church na to, sila yung unang nagtaas ng kamay. Sabi nila, Pastor Paul, Missionary Paul, tutulong kami. But if you look at the timeline, yung commitment nila yun, na-delay ng 1 year. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang kuripot. Yun, sabi na, tutulong kami. 1 year na delay. Ang hirap naman yun. Mayamang simbahan ito eh. So dinala nila yon, give sa kanya, a letter accompanying certain questions, okay, that the Corinthians wanted clarified. So marami silang tanong sa 1 Corinthians. Kaya nga, no, yung phrase na concerning this, concerning that, concerning this, concerning that, isa-isang issue yon na ibinigay kay Pablo para sagutin niya. Ang dami noon. Per day. Concerning this, concerning that. And 10. Papakita ko later. Anong purpose? Why he wrote this book? To exhort the church in Corinth to walk in a manner glorifying God by dealing with problem areas of behavior and doctrine. Ano po ang theme? Ihan. Magkuhan tayo, mag-picture game tayo rito, mag-picture game tayo. Ang theme ng Corinthians, okay, by the way, mansanas yan, di ba? How many cores? Nakikita nyo dyan, yung kwento ko kanina, mansanas. How many cores? 1 core. So that book is 1 Corinthians. Yan, 1 Corinthians. So, ang theme ay correction in the church or spanking the saints. Ang galing ano? Talaga si Pablo may daladalang tabla kahoy, papaluin niya itong church na to kasi ang gugulo nila. Okay? So ito yung problema nila. Corinthian problems, division in the church, sexual immorality, lawsuits among believers, single who wants to marry, unmarried and widows, even married people face problems. Eating food, sacrifice to idols, coming to Lord's Supper, ang gugulo nila. Spiritual gifts, may misunderstanding sila about that. Giving, matindi dyan. Ngayon, itong pag-usapan natin na problema nila ay sinakop ng 4 na chapters. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, and Chapter 4. This is all about the divisions in the church. Let's begin, mga kapatid. Ang title ng ating pag-uusapan ngayon ay Resolving Conflict. And I submit, my brothers and sisters, there are 4 ways to resolve conflict as we go back to 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 17. Andiyan na po ba kayo? There are 4 ways to resolve conflict. Kita kong malinaw dyan sa passage. Hindi na tayo lalayo. 4 yan ang nakita ko. Hati-hatiin natin. Una, okay, verse 1 hanggang verse 4. 1 Corinthians chapter 3 po tayo. Nasabi ni Paul, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly. O isang word din dyan ay carnal. Huwag mo nang tingnan ng katabi mo. Carnal Christian kayo. Mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, sabi ni Paul, but you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? Yung ginamit dyan na word, Gentiles, ginamit din yon. Or sinners, yung ibang version. Are you not acting like mere Gentiles or humans? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? So they are divided. The house is divided into 4 personalities. Si Peter, sino pa? Si Paul, si Jesus, at saka si
Apollos, tama. Alam nyo, magchismisan muna tayo. Pag ako'y nabubuhay noon, may sasalihan akong grupo. Apollos. Alam mo si Apollos? Matinding preacher yon, sabi ng mga historians. Si Apollos, pag nag-preach, hindi lang tao ang nanginginig, pati mga upuan at pulpito nanginginig. Matindi talaga. Kaya ako ay Apollosian eh. Well, okay lang din si Kristo, tagapagligtas natin yan sama-sama. Siguro promotor ako nito, 4 na factions. 4. At ito ang nakita ko. Okay? Tandaan natin, isa sa mga paraan para ma-address natin ang conflict, ang division, ang dissension sa loob ng simbahan. Una, be warned that disunity reveals carnality. You know, yung disunity is the problem of the heart. Mga kapatid, it's the problem of the heart. Be warned that disunity reveals carnality. And this carnality is being reflected into 2 ways. Number 1, shallow in understanding God's Word. Mababaw, superficial yung, kaya nga, puro gatas-gatas na lang eh. Wala ng karne. Sinabi din ito ni Paul sa Hebrews chapter 5. Dapat kayo, mga tagapagturo na, pero hindi pa ubra eh. Kasi pagatas-gatas pa lang kayo. Dapat karne nang kinakain ninyo. No? He likened the Word of God into those things. It gives nourishment to the body. Pero alam naman ninyo, kung pagatas-gatas lang kayo, walang mangyayari sa inyo. Nagpapatubo lang ng ngipin yan. No? Kailangan hard. Mga diet natin, katulad ng mga solid food, makarne, the deeper about the Word of God. Maglalim tayo. Ngayon, yung carnality ng isang Kristiyano, sino rito, matanong ko lang, 20 years ng Kristiyano, survey lang ha, I will not take this against you ha. Sino rito ang 20 years old na bab na Kristiyano, nagbabasa pa rin ng daily bread? Taas ang kamay. 10 years na Kristiyano, daily bread pa rin. Maganda yon. Di ko kaibigan natin ang nagdi-distribute niyan. Pero kung ganyan lang ang diet mo, 10 years ka na kapatid, mukhang kailangan mong hubakbang. At kau ay, pangkwan lang yan, mga bagong mga mananampalataya yan. No? Maganda yan. Pero kung dyan ka lang nagdudwell kapatid, hindi ka makatukod, hindi ka makalalim. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yon? Ayan. Kailangan lumagpas naman tayo ng konti. Mag-aral naman tayo na medyo malalim-lalim. No? At hindi lang malalim, kundi naiintindihan at nagiging practical. Hindi lamang yan. Yung carnality is reflected. Okay? It's demonstrated in jealousy and quarreling in relationships. Matindi yan. Hindi mo maiaalis, mga kapatid, ang nagkakagulong simbahan, may ganyan. Now, what's the root cause of jealousy? Let me ask. Anong root cause ng jealousy? Anong Tagalog ng jealousy? Inggit. Si Jose nga, kinainggit mga kapatid eh. Di ba? At lalo pa silang nainggit. Now, ano ang root cause ng inggit? Bakit ka naiinggit? Hello? Alam nyo, ang root cause ng inggit, you compare yourself with others. Walain mo yun, di ka maiinggit sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka nang mainggit sa akin. Wala ka nang dapat kainggitan sa akin eh. No? Yung iba kasi kinukumpara eh. Kaya naiinggit tuloy. Eto, quarreling, matindi yan. Matindi itong away-away na nangyayari. Tingnan natin ha, balikan natin. Okay? Tingnan natin itong, sorry. Balikan natin yung kwan. Yung text. Okay? Dito ha, yung sinasabi yung carnality ng mga Kristiyano, they dwell only on milk, not solid food. They are not ready to take solid food. For sins, meron na yan.
Umiiral na yan sa loob ng kanilang kapulungan. Siya nga pala, kaya ako nagagasgas ng boses, Pastor Lemuel, birthday ko kahapon. Oo. Oo. At alam nyo, ako'y masaya talaga kahapon. Bakit kanyo? Sa loob ng 10 taon, mga kapatid, na nakalipas na 10 taon, wala ako sa Pilipinas. Oo, minsan nasa Turkey, nasa Hong Kong, nasa Singapore, kung saan-saan man, nasa London, mga travels natin. Ngayon lang, kahapon lang, nung nakita ng asawa ko, by the way, I am 60 blank years old. Kaysa, kung gusto niyong tanungin si Pastor Lemuel, add minus lang yan. So, ang ginawa ko kahapon, inipon ko yung tribo namin, yung siblings namin, 10 kaming magkakapatid. At saka yung tribo ng aking asawa, kahapon. Dok, pinagsama ko yan. Nagkaroon kami ng celebration. At I shared to them, sabi ko sa asawa ko, eto na. Pagkakataong i-share ang gospel sa kanila. Ginamit ko yung life and death. Nakakita ba kayo ng life and death? Yung parang maliit lang na card. Ay, kasaya. Halos lahat dumadagundong sa bulwagan na pinagdausan namin. Yung nag-pray to receive Christ sila. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Naiyak nga ako Sabi ko, Panginoon, sulit ang birthday ko dito. Pwede mo na kong kunin. Mga kamag-anak ko nandun. Mga kapatid ko nandun. No? Mga apo ko nandun. Apo ko sa kapatid. Nandun kami lahat, mga kapatid. No? Patalastas lang. Bakit napasok tayo doon? Yeah. Yung isang pamayanan, yung sambayanan, pamilya o sa iglesia, kapag nakita natin itong mga negatibong mga character traits na to, nasisira yan. No? Jealousy. Tingnan niyo magkakapatid. Pag nag-iinggitan kayo, wala kayong mararating. Kung nag-aaway-away kayo, wala kayong mararating. Yung mission ninyo, kung simbahan yan, wala kayong mararating. So, tandaan natin, mga kapatid, ang una, be warned that disunity reveals carnality. Is this church revealing carnality? Which is being reflected to shallow, dealing with the Word of God, and these behaviors, jealousy, quarreling. May mga iba, hindi sila nang-aaway. Ang ginagawa nila, silang pinag-aaway-away. Sabi mo sa katabi mo, itigil mo na yan. Tigil mo, ha? Hindi sila inaaway, hindi sila umaaway, pero mahilig, parang manok ba, pinag-aaway? No? Wala tayong mararating, mga kapatid, pag ganyan ang ating simbahan. Ito yung pangalawa, that we can address or combat this dissension na nangyayari sa loob, katulad nila. What after all is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe. As the Lord has assigned to each his task, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God. Sabihin nga natin, but only God. Sabihin nyo na may gusto, may excitement, but only God. But only God, ang ganda niyan, who make things to grow. Yung mga effort na nagdidilig, nagpe-fertilize, wala yan, nakakatulong yan. Pero ultimately, ang Diyos na makapangyarihan, na siya yung Panginoon ng simbahan, siya yung dahilan ng paglago at pagtubo. Kahit mga buhok mo sa ulo. Patawa lang po yun. Baka may magsiseryoso sa ganyan. No? He causes things to grow. Pag sinabi mong grow, ang ganda niyan, may movement, may advancement. Pag sinabi mong grow, may changes. Nag-grow. Bilang kayo ay isang simbahan ng Panginoon. The one who plants and the one who waters
have one purpose, hindi ba? Tingnan ninyo, tanungin nyo yung mga farmers, mga gardeners, anong pakay nila? Para ito tumubo, para sa gayon, magkaroon ka ng harvest. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yon? Iisa lang ang pakay nila, nagdidilig, kasi ito gusto nang mabuhay, lumago, at lumaki. At pagkatapos ay mamulaklak, at pagkatapos ay mamunga. At inaantabayan na nila pareho ang pag-aani na darating. The one who plants and the one who waters have one purpose. And they will each rewarded according to their own labor. For we are co-laborers in God's service. You are God's field, God's building. Ano ang ating solusyon sa division sa church? Yung una, nakita natin yan. Be warned. Be warned. Magkaroon tayo ng, tanggapin natin yung babala, ha? Na ang ating puso ay ating tignan maigi sa ating relasyon sa isa't isa. Ito po yung pangalawa. Be vigilant or be wary that we are kingdom workers. Sabi nga natin mga kapatid, kingdom workers. Gustong-gusto ko yung word na yan kasi tayo may parte at may calling na ginagawa. Hindi mo magawa, pinunan na ng Diyos yan. Pero binigay ka naman ng assignment na ikaw ang gagawa dyan. At we have God-given tasks to fulfill. Nila, nagdidilig. No? Sila ay nagtatanim. No? At kung ano bang intervention ang ginagawa nila, sa halamang yan para sa wakas ay tumubo, umusbong, at magkaroon ng maraming bunga. Mga kapatid, tayo sa kaharian ng Diyos, kung alam lang natin na mayroon tayong assignment na hindi natin ikukumpara kung ano ang ating naging role dito, mga kapatid, na ikaw ay mas magaling kaysa iba, gawin mo yung trabahong yan. We are all given equal task to do. Ikalawa, we have God-given reward to foresee. Wow, ito yung magandang inaasahan nating mangyari. Sa lahat ng pagpapagal natin, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, sapagkat sinabi, tinuro ng Biblia na ito, may maasahan tayo na gantimpala ng Panginoon sa bawat ginagawa natin sa karya ng Panginoon. Can I hear amen to that? Amen. Meron. At ang dakilang tagabigay ng gantimpala lamang ay ang Panginoon. Hindi iba, siguro dito, naghahanap kayo ng gantimpala ng iba, okay lang. Sabi mo sa katabi mo, okay lang Brad, okay lang sis. Kung dito sa lupa, hindi ka man lang matapik. No? Oo. Hindi ko naman inasahan, pagbalik ko sa simbahan ko mamaya, dahil birthday ko kahapon, may cake ako ron. Never mind, may cake o wala, okay lang. No? Look, yung 365 days, sapat na yan, na biniyaya ng ibang lingkod, ng lakas, hindi nagkasakit. Hindi na aksidente, tuloy-tuloy ang pagsisilbi niya sa iglesia ng Panginoon. Okay na yon. Sabi mo sa katabi mo, okay na yon. Huwag ka nang magdamdam. Tagal ko na rito, tapik wala. Sampal marami, pero tapik hindi. Huwag mo nang hanapin yan. Ang Diyos is the full rewarder of the things you are doing. Insignificant man yan or significant. Behind the scene man yung trabahong yan, or kaya na ma-frontliner ka, walang pagkakaiba yung kapatid. Gagantimpalaan tayo ng Panginoon sa ating mga ginawa. By the grace of God has given me. Ito yung pangatlo. By the grace of God has given me, I laid a foundations as a wise builder. Ano kaya itong foundation na to? Maraming mga interpretasyon itong foundation na to eh. Pero, in context, sa book, makikita natin na si Kristong pundasyon eh. In other words, ang understanding ko rito, nung sinabi ni Paul, I laid a foundation as a wise builder, he makes sure ng mga taong pinupuntahan nila, their lives are well-founded in Christ and the Word of God. Tandaan natin yon. Kung ang buhay mo, ipapatindig mo sa walang kakwenta-kwentang pundasyon dito sa mundo, magigibayan at masisira. Sabi mo
Katabi mo, naintindihan mo ba yon? Kaya si Pablo, sabi niya, I laid the foundation as a wise builder, someone else is building on it. In fact, isinama pa rin ng iba eh. The teachings of the apostles and the prophets, foundation yon. Tinuruan sila para makita nilang katotohanan. Katotohanan yan. Dalisay na salita ng Diyos yan. Yung ginawa ni Kristo. No? Pundasyon ng Kristyanismo yun eh. Yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo nga ang pundasyon eh. Siya yung matibay na bato. At siya yung batong ang tawag dyan. For no one can lay any foundation other than one already laid, which is Jesus Christ. There you go, verse 11. If anyone builds on this foundation, using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, the work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. Alam nyo, sinasabi ng mga theologians, mga kapatid, itong section na to, they call it the Bema Judgment. Narinig niyo po ba yon? The Bema Judgment. The judgment seat of Christ, that all believers, there are two judgments, by the way. Ito yung judgment ng mga believers according to their works, not according to their salvation that they receive. Mga kapatid, iba yun. Yung Great White Throne Judgment, darating yun. Bubuksan ng mga aklat doon at tignan ang pangalan mo kung nakasulat doon. Dito, judgment sa mga ginawa mo bilang isang tagasunod na Kristo. Kung katumbas yan ng anong tong sinabi dyan, using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed by fire. So sasalain lahat ng mga yon. I don't know the metaphor of this, ang lalim, pero yung mga trabaho mo at ginawa mo, tiyakin mo na mag-stand out yan pag dumating ang judgment seat of Christ or Bema Judgment na yan. Nasasalain, yung masusunog, matutupok, walang kwenta yon. Yung mananatili, yon ang gagantimpalaan ng Panginoon. Ang ganda nitong talatang ito. If what has been built survives, okay, according to the test of fire, the builder will receive a reward. Sino rito ang gustong makareceive ng reward? Alam nyo, hindi nyo pa alam ngayon. It is hard to figure out kung ano yung mga reward na yan. Mga reward points na yan. Sino ba sa inyo ang excited na makita ang mga rewards niya? Okay? Taas ang kamay. Excited ako. No? Kayo mas matatagal pa naglingkod sa Panginoon. I'm so much excited na makita yan. Yung reward na yan. Ano kaya yun? No? My heart is so excited. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung gusto mo nang makita ang reward mo, mauna ka na. Mauna ka na doon. Mauna ka na doon. Kasi yung hinahanap natin reward dito ay, dito lang. Sabi ni Jesus nakuha na nila yung reward nila dyan. Ano yon? Applause, palakpak, apresiasyon ng mga tao. That's it. Sabi ng Panginoon, hindi natin hinahanap yon. Ang hinahanap natin ay mismo ang Panginoon ang magbibigay ng reward. Anak, ikaw ay tapat. Well done. Ano yan? Good. And alam nyo yon. So, ikatlo, how do we address itong divisions going on? Be watchful that our reward is determined how we build. Be watchful that our reward is determined how we build. Kaya wag nating sayangin ang bawat panahon. Ako'y natutuwa sa mga announcement nyo. How I wish, ang ganda-ganda, may prayer time kayo. Yung prayer time nyo, nabibitinan ako, Doc Lemuel. 30 minutes lang yun, nakita ko. Yung kanina, no? Yung prayer on the move ba yun? Sabi ba, 30 minutes lang. Dapat 3 oras yun. No, nabibitinan ako. Tinitignan ko, 30 minutes lang. May mga equation ng reward yan, mga kapatid. We don't know exactly ito. But pretty sure, merong ibibigay ang Panginoon na reward sa kanyang mga anak na tapat. Extend mo yung right hand mo sa katabi mo. Maging faithful ka, kapatid. Okay? Huwag mo nang gamitin yung buhay mo at panahon mo sa chismisan blues.
Sabi mo ulit sa katabi mo, kung tunay mo akong kaibigan, huwag mo na akong imarites. Ha? Walang kwenta yan. Yun ang masusunog yun. Mga pinaggagawa mong ganyan. We should build with care. Not only that, we should build with quality. Mga kapatid, alam nyo, quantity over quality, minsan, yung quantity, ang dami nating trinabaho sa mundo, ang dami nating ginawa, yung pala, sasalain yun, idadaan sa darang ng apoy, matutupok, marami. Pero kung focus ka, full attention ka sa ginagawa mo sa Panginoon, and you embrace your calling in a certain calling ng Panginoon na binigay mo, you put your heart in that, mga kapatid, that's totally perfect sa Panginoon. Kasi yung maraming ginagawa, hindi naman totoo sa puso. Yung motive, hindi naman tama. Mga kapatid. And the last, ito, let's be reminded na itong ito, na paraan to resolve conflict. Okay? Ang conflict na sinasabi natin dito ay yung division nila, yung pagkakahabahagi nila. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred. And you together are the temple. Alam nyo, sa isang bandaan, sabi ni Paul, sinabi niya, don't you know that you are God's temple and that the Holy Spirit reside in you? You're being bought with a price. Ano yun? By the blood of the Lamb. Napakamahal yung pinambili sa atin, mga kapatid. At ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Alam niyo, mga kapatid, if you only experience this and welcome the working of the Holy Spirit in our lives, may iiwasan natin yan. Mga gulo-gulo na nangyayari sa atin. So ano po? Ang pang-apat, be wise to discern that the Holy Spirit dwells in us. Be wise to discern that the Holy Spirit dwells in us. The Holy Spirit indwelt in us. We should not desecrate our body to sin. Kaya nga po yung sinampulan tayo ng mga kasalanang ginagawa nila, ang sabi ng Panginoon, huwag nyo nang gawin yan, huwag nyo nang ituloy yan, sapagkat hindi nararapat yan sa isang tao na pinananaw ng Espiritu Santo. Huwag mong sirain yan. No? Matindi yan. We should not desecrate our body to sin. And one of the things doon sa 1 Corinthians chapter 5, 2 Sundays from now, titignan din yan. Merong isang lalaki doon nag-commit ng immorality Whether your interpretation ay mother-in-law or stepmother, it doesn't, the text allows that interpretation, mga kapatid. Yung lalaking yun, anong sabi? Alisin nyo yung lalaking yan. No? Excommunicate nyo yung taong yan. Walang kwenta yung taong yan. Nasisira lang ang kanyang buhay kung hindi niya ihintuyan at ipagsisiyan sa Panginoon at sisirain niya ang katawan ng Panginoon. Number 2, we should consecrate our body to God. Yes, when it comes to discerning the Holy Spirit indwelling in the believer, we should not desecrate our body to sin. On the other hand, we should consecrate our body to God. Ito po yung outline. Yung una, on 4 ways to resolve conflict. Be warned that disunity reveals carnality. Number 2, be wary or vigilant that we are kingdom workers. Pangatlo, be watchful or mindful that our reward is determined how we build. And number 4, be wise to discern that the Holy Spirit dwells in us. I have some challenge for you, mga kapatid, ngayong umagang ito. Ang Panginoon, siya yung nagpasimuno nung pamang-unang
pinakita niyang sarili na sila ay united. Ito, the Lord loves unity and hates division. Kaya nga tayo may doktrina ng Trinity. Ito, nagpapakita, lahat ng teaching at reminder ng Panginoon, it does not contradict yung personality o yung kanyang characteristic ng God. There is one. They are complete. Ang tawag nga ay tri-unity. Ang tawag dyan ay tri-unity. Isang Diyos na nagkatawan sa tatlong persona. Anyone who stirs up conflict in a community is detestable to the Lord. That should tell us how harmful and dangerous it is to create divisions in the church. My beloved brothers and sisters, I pray that this, through the Holy Spirit, a powerful reminder sa atin. Sabi nga sa katabi mo, kapatid, huwag ka na makisawsaw sa mga kaguluhan sa simbahan. Ikaw na ang maging tagapamagitan at maging peacemaker. Now, examine your heart. May mga tanong dyan. Una, am I lacking empathy and compassion towards specific people? Hanggang ngayon, hindi mo siya matitigan sa mata. Kaya hindi kayo nagkakamayan kasi dumudulas yung kamay ninyo kasi hindi kayo nakiki. No. Padaplis lang ang kamayan. Meron bang ganyan dito sa inyo? I pray na wala. Number 2, am I embracing, quote and quote, am I embracing us versus them mentality? Nagiging cliche, naging barkadahan sa mga small group natin. Meron kami mga small group, ang tawag namin small group sa simbahan namin ay breakthrough groups. Marami kami. May isang small group doon, sila nalaang. Pag may sasali, binubugaw nila. Hindi binubugaw. Ano yung tawag doon? Tinataboy. Iba yung ibig connotation ng binubugaw. No? Tinataboy. Huwag ka dito. Sabi, saan pa kayo nakakita ng ganyang tinataboy ninyo yan? Naging kwan na kayo. Familiarity breeds contempt. No, kami lang. Kayo dyan. Hindi. Ikatlo, is what I'm doing seen as gossip or spreading rumors? Sometimes labeled venting. Di ba? Ang sarap naman kaya makinig ng chismis. Bakit kaya naman? Tanong ko sa inyo, bakit masarap makinig ng chismis? Kasi meron ka ring ikukwento. Yun. Nakareserba yun. Kung hindi ka maingat, madaming masisirang buhay. Am I prioritizing personal agendas over the collective well-being of the community? Pag yan ang nauna, yung selfish intentions mo, wala kayong mararating. Do I resist reconciliation and forgiveness? Importante yan. There is no reconciliation without invitation. So, ma-reconcile? You do the first move, the first step, to invite, because there's no reconciliation without an invitation. Si Jesus, ginawa niya yun Diba? Ginagamit nga natin yung Revelation chapter 3, verse 10 as an invitation ni Jesus to come and have dinner or sup with Him. Number 7, do I refuse to listen to the perspectives of others? Interesado ka bang makinig ang sinasabi ng iba? Kapag meron kang idea, wala na, close-minded ka na. Parang kwan lang, titig ka nang sa kanya, kasing sinasabi niya, hindi na uubra kasi meron ka nang iniisip. Are you open to listen and widen your perspective on others' feedback or others' suggestion? Galing nun. And the last, am I neglecting the value of love, kindness, and unity in the gospel? Itong examining your heart portion na ito, mga kapatid, it is also a reflection that I would like to take home. Are the conflicts that I'm facing right now change me? Babaguhin ba tayo ng mga conflict dito? Sana babaguhin tayo. Yung mga bagay na dapat mo nang talikuran, huwag mo nang gawin. At yung mga bagay na ikakita ng Diyos, gawin mo yan. Yes, the conflicts you face can indeed change you
both positively and negatively. Facing conflict can lead to personal growth, increased self-awareness, and stronger relationships when handled constructively. On the other hand, unresolved or poorly managed conflict can result in negative emotions. Magtatanim ka ng galit at sama ng loob hanggang dumating ang Panginoon. Strained relationship, ang hirap niyan, hindi ka makatulog, balisa ka, and even mental or physical health issues. Dadami ang mga sakit-sakit mo sa katawan kapag merong isang tao o mga tao na kinokontra mo at hindi mo sila maintindihan sapagkat nangingibabaw ang galit sa puso mo. Mga kapatid, I pray dito sa FCF, ang ganda ng 1 Corinthians 3, no? That after this, ang maririnig nating sa labas, kapitbahay, pamilya nyo, mga anak nyo, asawa nyo, sa FCF, see how they love one another. At FCF, see how they love one another. How they affirm one another. How they support one another. How they pray for one another.